Ito pa, pag-usapan natin isang mabilis lang. Oo, yan, yung impeachment, sabi ni Pulong. Oh, kasi 'di ba may impeachment kay Bongbong Marcos. Oh, may impeachment kay Bongbong Marcos mga bossing, ha. Oh, tapos napag-alaman natin kanina, inano natin 'yan, kinontent natin 'yan. Napag-alaman natin na hindi pala. Putang ina, medyo delikado pala tong impeachment na ito kasi nga ang impeachment, meron yan 1 year bago ma-refresh. Kapag ka ang isang impeachment na-dismiss, hindi ka na pwedeng mag-file ng another impeachment next year na naman. O so ngayon, may nagsampa ng impeachment. Malaman-laman natin yung nagsampa pala ng impeachment, mga bossing, ay tao din ng mga administrasyon dahil abogado pala ni Lisa Marcos yun doon sa disbarment case niya kay Glenn Chong. Si Glenn Chong, yung isang abogado na sinasabing nandaya itong Marcos na to sa eleksyon. Oh, yun ang abogado nila. Matakin mo yung abogado nila, yun din na nag-file ng impeachment. Putang ina niyan. Alam mo talagang naggagaguan eh. O tapos aside from that, tingnan mo, umpisa pa lang lutong Macau na eh. Yung Speaker of the House, umpisa pa lang, kaka-file pa lang. Putang ina, nagsasalita na siya kagad. Na wala daw siyang makitang malinaw na pwedeng kasuhan ng ma-impeach itong presidenteng gunggong na ito. O, di huling-huli na kagad. Pag-file ng kaso, ito na yung sinasabi ng Kongreso, ibig sabihin niyan, madi-dismiss yan, putsang inang yan. O pag na-dismiss yan, o di merong 1 taon na naman na hindi mo pwedeng idemanda ng impeachment yung mga yan. Kaya nga yung mga nagsasabi, di ba? Itong mga gago na to na sila, sino ba yung Magno? Si Chelo Magno na sinasabi na, ba't di kayo magsampa? O, ba't kami inaano nyo? Ba't hindi kayo magsampa? Eh, kung di ka ba gago? Ito yung sinasabi natin, may magsasampa ng impeachment, tapos putang ina, malaman-laman mo. Yung nagsampa ng impeachment, kakampi nila, pwede ba yun? Kung kakampi nila nagsampa ng impeachment, ibig sabihin, moro-moro lang yung impeachment, tapos biglang magbibitaw itong itong gunggong na aso din ni Romualdez at ni Marcos na si Boji D. Magsasalita siya ng ganyan, sinasabi niya na hindi daw, wala daw siyang makitang rason para ma-impeach ang presidente. O di ibig sabihin, madi-dismiss yan. Tapos, dun sa Committee on Justice, sa Congress, putang ina, kanino mapupunta yan? Kay Luis Tre. Putak, puro kakampi nila. Kay Luis Tre mapupunta yan. O anong gagawin ni Luis Tre? I-dismiss lang nila yan. O kung hindi man, kunyari pumunta sa plenary yan, i-dismiss lang din nila yan. Bakit? Hindi nila yan papabayaan na mapunta sa Senado kasi delikado sila sa Senado eh. Delikado sila. Ito si Ping, putang ina, traidor yan. Si Tito Soto, traidor yan. Magugulat ka na lang sa mga yan. Putang ina, mga Duterte na naman yan. Pagdating ng 2028, postahan para na naman mga aso yan. Dumidila na naman sa mga puwet ng mga Duterte. So, dito pa lang, malalaman mo, katarantaduhan na kagad eh. Pero wag ka. Yung articles of impeachment na inilagay nila dyan, malalakas yan. May basihan yan ha. Ngayon, nakatutok ang taong bayan dito sa impeachment na ito. Kapag tinarantado ng Congress yan, putang ina nyo, humanda kayo. Makikita ninyo, baka yan na ang huling pako sa mga ataol ng mga karera ninyo sa politika, mga hayop kayo. Oo, pustahan tayo. Yung ginagawa nyo na yan, putya, yan ang malaking pagkakamali nyo. Yan ang malaking pagkakamali nyo na pinaglaruan nyo yung sistema. Na nag-file kayo ng impeachment. Kung totoo ito, na nag-file kayo ng impeachment para i-dismiss nyo lang, putang ina, yan ang pinakamalaking yung pagkakamali. Palagay ko kapag ito walang nangyari talaga dito, although kasi yung mga grounds for impeachment malakas eh. Although kulang pero malakas eh. Pucha, maniwala kayo kapag ito tinarantado ninyo, nag-file ng impeachment kay VP Sara. Tapos yung kay VP Sara tumuloy na naman, putang ina yan. Tapos ito, ang daming namatay nung baha. Ang daming perang nanakaw, tapos putsang ina niyan, siya ang pumirma noong GAA 2025 mula 23, 24, 25, siya ang pumipirma. Pinsan niya yung speaker, tapos ang Appropriations Committee Chairman, aso nila si Saldico. Tapos madi-dismiss niya, putya, humanda kayo. Oo, this is a stern warning. This is not a threat, this is a stern warning. Na kapag pinaglaruan nyo itong sistema ngayon, putya, maniwala, baka dito na gumuho ang Kongreso at Senado, baka dito na kayo mapalitan. O baka talagang pag nagalit yung mga militar na yan, tumalikod sila, magkaroon ng military junta, tapos bigla tayong maging federal, putya, tingnan ninyo. Lalo kayong mga mababaliw. Sige, subukan nyo. Subukan yung paglaruan para malaman. O isa pang nakikita nila dito na mai-impeach parehas si Bongbong Marcos at saka si Inday Sara, tapos mauupo si Tito Soto. Putyang inang yan, patay. Pag naupo si Tito Soto, putya, araw-araw bulagaan yan. Bulagaan. Oh. Ayan napakasabi ko nga, ang galing na rin talaga ng dahil sa social media, dahil sa mga vloggers, kita ninyo. Ibinalita ba ng mainstream media yan na itong nagsampa ng kaso na to ay nagsampa ng impeachment ay abogado ni ganito. Ang bobo naman kasi talaga nitong ang bobo rin talaga nitong mga taga-Malacanang. Sobrang tanga ninyo. Pwede naman siguro dami nyo kasing perang ninakaw eh. Pwede naman siguro kayo magbayad ng mga double agent na mga party list diyan eh. Bakit yung pang-abogado ninyo? Hindi ba? Putsang ina, hindi kayo nag-iisip talaga.
Yan ang problema kapag may pag mga lango, hindi na nakakapag-isip ng matino. O kita ninyo, check kagad. Na-check kagad. Kasi ang nag-file ng impeachment, hindi kilala na party list. Pero malaman-laman nila, pucha yung abogado nun, yung nag-file nun, abogado rin nung First Lady. O anong katarantaduhan niya? So alam na natin yung mangyayari dito, hindi binabalita ng mainstream media. Buti na lang may social media. Buti na lang nagsalita si Pulong. Buti na lang magaling mag-research ang mga Duterte supporter. Nalaman nila, putsang ina, umpisa pa lang. Yung eroplano nila, palipad pa lang, sumabog na. Oh, wala na. Paktay na kagad. Salig na kagad ang tama. Putsa yan. O sige. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala